Ako, grabe kabibig. Kung akala natin tayo lang yung galit kina Marcos, kina BBM ba, kina Romualdez, hindi lang pala tayo ang nanggigiliiti sa galit. Pati si First Lady Imelda Marcos galit na kay Bongbong Marcos at kay Martin Romualdez. Yan ang ibinalita ni Senator Amy Marcos sa isang interview, mga kabibig. So, napanood nyo na ba ang interview? Ay, hindi pa. Grabe, parang ano ba? Parang lahat ng tao, ay ewan ko sa mga loyalista, alam mo naman yung loyalista na Unipink, talagang gusto at love nila si BBM, lalo na yung mga trolls. Love na love nila si BBM at saka si Martin Romualdez. Pero ang nanay ni BBM, parang nagbibigyan niya ng simbolo or sign na kailangan na bang alisin sa posisyon si BBM. Ay eto, makinig kayo, makinig kaya tayo. Read between the lines. Watch this video. Command responsibility, nasa presidenta yan. Parang hindi niya kaya talagang pagsabihan si Martin. Hindi ko lang maintindihan. Alam ko mabait siya, pero wag naman na papayag ng kabulastugan. Kung talagang pinsan mo at siya ang tinutumbok ng investigasyon, wala tayong magagawa. Tiisan to. Ikaw naman ang manang, hindi ba sila nakikinig sa iyo? Dapat sabi nakikinig. ko sa'yo, 2021, ngangaw na ako dyan Pero hindi nga ako masyadong pinapansin. Pero palibhasa, mahal ko naman yan kahit papano, kahit nagagalit siya sa akin. Gusto ko talaga na maisaayos kasi ang sagwa naman itong nangyayari. Ayan na, hindi ba nakikialam? Hindi ba kayo pinagsasabihan ni Madam First Lady Imelda Marcos na, nakakahiya kayo, magkakapatid, magpipinsan, hindi kayo nagkakasundo? Yung nanay ko, talagang politiko sa lahat sa amin, kahit sa tatay ko, yun ang politiko sa lahat. At alam niya na hindi tama ang nangyayari. Parating tinatanong sa akin. Papagalitan muna ako, sasabihin, wag mo naman awayin si Bongbong. Sabi ko, hindi ko niya away. Sinasabi ko lang, mali itong prinsipyo, yung mga policy at yung mga tauhan niya, nagkakalat, lalo na yung Martin na yan. Pagkatapos, yung nanay ko sa ngayon naman sa akin, sabi, mali nga talaga, ba't hindi tinutulungan ng tao? Bakit kung ano-ano ang inaatupag? Nagagalit talaga yon. Ano ba? Sabi niya, mabait ang Pilipino sa atin. Talagang binigyan tayo ng lahat ng biyaya sa mundo. Ano bang nagawa natin para sa kanila? Yan ang dapat sagutin ni Bongbong at ni Martin. Nagagalit yun Hindi ba, kayo hindi ba nagbibigay ng unsolicited advice, ika nga? Siguro walang may gusto ng unsolicited advice. Ay, nako talaga. Tapos nakakatawa nga, sabi ko, ano ba ito? Pakonti na ng pakonti yung family reunion. Ako ang unang na outside, ako lambo. Pagkatapos nun, ayan si Toby. Nung sinisisi na sa kanya yung alyansa nung eleksyon, abay nagalit na. Pagkatapos noon, nag-disappear na si Martin sa sangkatutak niyang eroplano. Sabi ko, ilan na lang kaya ang pupunta sa family reunion ng Pasko? Yun na nga, kabibig nyo, nabasa nyo ang interview, napakinggan nyo ang interview. Diba? Kung ako si Senator Amy Marcos ba, ako yung panganay na kapatid ni BBM, parang hindi ko mapagsabihan ang kapatid ko. Parang very very lang casual si Amy na magsasabi na, Bongbong, hindi ko mapagsabihan si Bongbong, hindi ko makapagbigay ng advice kay Bongbong. Pero the fact na kapatid mo siya, kilala mo siya, at alam mo kung ano ang kiliti niya, paano mo siya papaamuhin, paano mo siya mabibigyan ng leksyon. It doesn't mean na kahit presidente yan, kadugo pa rin niyo siya, at kilala mo Amy Marcos. Pero bakit parang wala kang imik sa sobrang korupsyon sa administrasyon ng kapatid mo? Parang okay lang sa'yo. Oo nga, may mga binulgar ka na, like this and like that, pero parang kulang pa, diba? Sabi ng iba, gusto mo ba kabibig niya si Amy Marcos na ang mag-leader sa mga rally, sa pagpapatanggal ng kanyang kapatid?
I don't think so kung gagawin niya ni Amy Marcos, knowing for how many years sila na nagpaplano na bumalik sa pwesto na si Bongbong ang uupong presidente at nagawa talaga nila sa tulong ng mga Duterte. Pero itong si Bongbong Marcos, napakataas ng pride at feeling niya mahal na mahal siya ng mga tao at sabihin niyang hindi niya kailangan ang tulong ni Sara at hindi si Sara Duterte ang nagpaluklok sa kanya bilang presidente. Wow! Ikaw na, Bongbong Marcos. Kahapon, kabibig, no? May nakausap kong taxi driver. Sabi niya, grabe na kabibig. Grabe na ang mga tao ngayon, sir. Kasi, rampant na daw ang drone. Noong kasagsagan ni Duterte, 6 p.m. pa lang, yung syudad daw nila, ay parang hindi syudad, tahimik na tahimik daw. Parang ang mga tao, takot lumabas dahil kay Duterte. Pero ngayon, kapipi, grabe daw. Oo. Kung saang sulok na may mga madilim na lugar, doon daw nag-hit-hit yung mga tao. Tapos yung mga pusher Duterte, nagtatago at takot bumalik sa bansa. Ay ngayon, bumabalik na. In the same time, happy, party everywhere. Sabi ko, ano sa palagay niyo po ang rason? Sabi niya, kasi bangag ang presidente. Sabi niya, nabudol ako kabibig. Nabudol ako. Hindi lang dahil kay Sara. Hindi ko yung ibubuto si BBM. Ay, biniblame niya si BP Sara. Pero sabi pa rin niya, niwala pa rin ako kabibig na mayroong pagbabago soon pag uupo na si BP Sara. So gusto niyang maging presidente si BP Sara sa 2028. O ngayon ay May. Anong reaction mo? Ang nanay mo nag-react na nga eh. Nagalit na ang nanay mo. O, anong gawin mo? Ay, nako, kabibig. Pero nakakaawa din si Senator Amy Marcos kabibig. Bakit? Siya yung palaging binabato ng bashers ni Bongbong Marcos. Siya yung pinagsasabihan na, ano ba yan, Amy? Wala kang magawa sa kapatid mo. Ano ba yan, Amy? Kailan matatapos ang administrasyon ng kapatid mo? Ano ba yan, Amy? Dapat pigilin mo na yung kapatid mo. In fact, si Senator Amy Marcos, hindi in good terms kay Bongbong Marcos. Ginawa na ni Amy lahat. Sabi nga ni VP Sara, nag-away na si Marcos, ang dalawang Marcos. Diba? At chika yun ni VP Sara. Tahimik lang si VP Sara. Tapos yung dalawang Marcos nag-away. So, alam natin na hindi talaga magpapakontrol si Bongbong Marcos. Baka feeling ni Bongbong Marcos na ako, kontrol ng ate ko, na ako ang presidente. So, kung anong gagawin ko at walang makakakontrol. Kasi, nasa kanya ang kapangyarihan. Kaya, awa-awa na tayo kasi Senator Amy Marcos. Si Senator Amy Marcos wanted to, ang tawag dito, bigyan ng solusyon ang lahat ng problema ngayon na ginagawa ni Bongbong Marcos, lalo na sa mga Duterte. Gusto niyang i-correct ang mga ginawa ni Marcos sa mga Duterte. Alam na naman natin na alam ni Senator Amy Marcos na may utang na loob sila sa mga Duterte. Aside from tinulungan sila na maipalibing ang kayang tatay sa libingan ng mga bayani. I don't know kung naisip ba ni Bongbong Marcos si Pangulong Duterte ay nilagay niya sa ICC. Tapos, nulungan silang makabalik sa posisyon. Naging presidente pa. Kaya, medyo mabigat ang dinadala ni Senator Amy Marcos. Naintindihan din natin ang mga bashers kasi itong mga bashers na ito ay pagod na talaga sa administrasyong Bongbong Marcos. Lalo na itong pagsabog sa issue ng flood control project. Nako, grabe. Sabi nga ng iba, baka may pinoprotektahan si Bongbong Marcos tungkol sa flood control project. Baka yung anak niya may flood control project yan sa Anomalia. Ay naku, ano ba talaga kabibig ko eh? Sana sabi ng iba, ay alam mo kabibig, parang inihintay yata ni VP Sara na siya ang papalit kay BBM para si Duterte makabalik sa Pilipinas. Kung pwede sana, palitan si BBM para si Tatay Digong makabalik sa Pilipinas, why not? Pero iba ngayon ang mga rallyista. Mga Uniping kasi ang rallyista. Ang mga noon, mga Dilawan, mga kakampi ng mga Aquino, mga, alam mo na, basta ayaw nila sa isang opisyal, ang isinisigaw nila, resign. Pero ngayon parang iba ang mga isinisigaw nila. Bigyan natin ng chance si BBM. Yung mga ganun ba? Parang nag-iba yata ang mga kulay nila. Parang naging unipink. Instead of tae, naging unipink na. Diba? Si Vice Ganda nga,
Alam natin na idolo natin si Bongbong Marcos. Idolo pa daw na. Ay nako. Tapos hayaan nating bigyan ng pagkataon si Bongbong Marcos na ma-correct at mapanagot ang mga taong nasa likod ng flood control projects. Para din yan sa mga sabi ng iba, of course, vice ganda kasi ang mamamay-ari ng shares ng ABS-CBN ay si Martin Romualdez. Natural, hindi nila, ang kanilang amo. Totoo ba yun, kabibing? So yun na kabibing ating lebak-lebak for today. Do you think itong paggalit-galit daw ni First Lady Liza, hindi si Liza Imelda Marcos kay BBM, may epekto ito kay BBM? I'm not sure. Wala itong effect ni BBM. Basta ngayon, si BBM nasa cloud 9 pa rin siya kasi siya yung presidente. Oo, makikita natin na pumunta siya sa mga nabagyuhan, nalindulan, tapos ibahin ang kanyang mood sa mukha, paawa-awa effect, tapos may mga photo pa-picture-picture yung mga tao. Pero deep inside, feel ko talaga hindi sincere. Walang sincerity sa puso. Kaya tama lang din nagalit na ang First Lady Imelda Marcos kay BBM. Ay naku kabibig. So yun lang ang ating latest lebak-lebak for the day. Kailan kaya matatapos ang admin ni BBM? 2028 pa kabibig. Kaya yung mga kakamping okay lang sa kanila. Hayaan na lang daw si BBM na matapos ang kanyang termino kasi feel nila na 2028 kakamping ka daw ang uupo. Hindi mo yung alam, kakamping. Si Risa nga may iskandalo ngayon. Oo nga, yung 3 billion budget insertions tapos may flood control projects pa. Diba? Trending si Risa ngayon. So hayaan na natin ang mga uniping o kakamping mag-decide. Kasi sila naman ang totoo daw na matalino, madiskarte, disiplinado, let me educate you. Mga sila yun. Nakabibig. Bye everyone. See you next time.